So ito guys yung mga pinapagawa ko dito, idudugtong niya lang to din sa mga nauna yung ginawa. Para isang file lang inyong mini-maintain. Hindi siya hiwa-hiwalay na activity 5 nakahiwalay, activity number 4 nakahiwalay. So ito ay karugtong. Actually tuloy-tuloy naman yung ating sulat. So sa dulo ng activity 4, idadagdag nyo lang to based sa ating format na. So we are now in chapter 2. We are now going to write yung chapter 2. And let me see. So write the following part of your study. Projected demand, projected supply, market segmentation, competitor analysis, and demand and supply gap analysis. It's importante sa letter A malaman nyo kung meron bang bibili ng inyong product na binibenta. And sa number 2, important yung malaman kung meron susupply. Kasi pag maraming demand pero kunti lang nasusupply, talagang kitang-kita nyo na mayroong bibili ng product nyo. Okay? And letter C, it is also important for you to know yung pinaka-target market nyo. Hindi naman lahat ng market ay pwede nyo ay bibentahan nyo. Pero specific target market kayo no? So, you should write here sa feasibility nyo yung market segmentation. How do you divide the market? And also important na malaman nyo mga kalaban nyo, ano bang in-offer mga kalaban nyo so that you can compete. Para alam mo paano sumabay sa mga competitors nyo. And sa letter E, you will compare yung nakuha mo sa letter A and letter B, that is the gap, para malaman natin kung meron talagang bibili. Kasi pag mas marami ang supply kesa demand, parang hindi sa masyadong feasible to business, di ba? Okay, so the same thing, the leader will post the activity. But once again, sa mga leaders, pag hindi sumasali or hindi nag-join, hindi nag-share isang members, huwag isama yung kanyang pangalan sa inyong ginagawang activity. No? Hindi porke groupmates ay isama nila. Yung tumulong lang. No? Okay, the start of chapter 2, this is market study. So, sulatin nyo lang to. Just read this one kasi individual naman ang paggawa, but you can pattern some of your writings dito sa nakasulat dito, then we'll just change some of the wordings. Ayan. Ang important kasi sa akin is you should know how to compute yung projected demand ng inyong product. Pag sinabing demand, ito yung mga bibili. Meron bang bibili ng product niya? And sa inyong survey, meron ko mga questions doon na tinatanong kung willing bang bumili ang mga tao na inyong product sa isang community. Diba? Part ng inyong part ng inyong questionnaire na ginawa sa activity number 3. So, di malalaman kung meron talagang bibili. So, you write for the industry, demand, projected demand ng inyong mga products. So, ang demand dito, you will forecast the demand for the next 5 years, starting 2004. 2004, 5, 6, 7, 8. No? So, 5 taon to that you're going to forecast the demand and supply ng products nyo. Okay? So, itong nandito naman sa first paragraph, these are generic naman. You can copy some of them and you can change some of the wordings depending on the topic na inyong ginagawa and depending on your locality. Kasi for example, dito sa annual population growth rate, hindi naman lahat ay para-parahang growth rate. Okay? Sa growth rate, ito yung pagtaas ng mga population sa loob ng isang taon for the last 4 years. Example, pa ikaw ay taga Novaliches, no? Tapos gusto malaman yung growth rate sa Novaliches. Growth rate, pwede may tanong sa barangay
ilan po ba ang growth rate ng ating barangay, ng ating lugar? May record ng barangay niyan eh. Ilan po ba ang growth rate ng ating barangay? Pag sinabing growth rate, bawat taon, ilan yung percent na itinataas ng population ng isang lugar? Okay? Now, pag wala silang binigay na growth rate, ang gawin nyo, kunin yung population ng inyong lugar, ng inyong target area for the last 5 years. Example dito, ayun o, 2019, 20, 21, 22, 23. Okay? Kahit hindi magbigay yung barangay ng growth rate in percent, you can compute yung growth rate. Sabihin, ilan yung percent na tinataas ng isang population ng isang lugar. Sample, para alam pa paano pag-compute, no? Sample lang to, no? In 2020, kunwari, ang population ng isang lugar ay 100,000. 2020 ha? 2020, population ng isang lugar ay 100,000. Then, ng 2021, yung population ay naging 110,000. So, 100,000, increase to 110,000. So, ilang population ang tinaas? Tumaas ng 10,000. Okay? Now, ilan yung growth rate? So, ang gawin nyo, 10,000 divided by 100,000. Okay? So, if I can compute it here, o tingnan ko dito, baka meron ditong one. Ito kunwari Okay. Paano mag-compute? 2019. Yan. 2020. 2022. 2023. Tama ba? Kulang. 2021. So, sample. Population to ha. Population kung kunwari. Para malaman nyo ang growth rate, no, na ilalagay sa inyong study. Okay? 2019. Ang population ay 100,000. 2020, tanong lang yun. 2020, population naging 110,000. Okay? Then, 2021, population naging 120,000. 2022, population naging 130,000. 2023, population naging 145, ano mataas na? 134,000. Ayan. So, paano kinukuha yung growth rate? Okay, o ganito, 110,000 minus 100,000. Equals 10,000. Diba? Sabihin, 110,000 minus 100,000. Ang sagot ay 10,000. Okay? Then, 10,000, i-divide mo yan ng 100,000. Ang sagot ay 10%. Okay? Then sa 2021, ganun din. 120,000 minus ulit. No? Minus 110,000 naman. Okay. Ang sagot ay 10,000. Right? Then, divide mo ulit yan, 10,000. Divided by 110,000. Okay, compute natin, no? 10,000 divided by 110,000. Ang sagot ay 9%. Okay? Ganun din. 130,000 naman. 1,000. Okay? Minus 120,000. Okay? Sagot. 10,000. Okay? 10,000 ulit. Divided by 120,000. Okay? So, kunin nyo.
Then divided by 120. Sagot, 8.3%. 8.3%. Okay, o last. 134,000 minus 130,000 is equals to 4,000. Okay, then 4,000 divided by 130,000. Pa ba? 110, okay, 120, then 130. Okay, so 4,000 divided by 130,000. Sagot, 3.3%. Okay? Ayan. So, iba-iba, no? 10%, may 10%, may 9%, may 8.3, tapos merong 3%. Okay? So, ano siyang gagawin? I-add nyo lahat yan. So, 19 plus 8.3 plus 3, that is 30.3. Okay? Kunin mo lang yung average, 30.3%. Okay? Tapos, i-divide by 4. Bakit 4? Kasi 4 yun. Right? So, divided by 4. 30.3 divided by 4. Ang sagot ay 7.57%. 7.57%. Okay? Ang growth rate ng isang barangay ay 7.57%. Okay? O, ayan. 7.57. Okay? Then, 7.57, yan yung growth rate na nakalagay dito sa taas. Ayan, no? Dito kasi sa sample natin, 2.94. So, depende nga, no? Depende sa population nyo. Pero itong 2.94 ang computation, tulad ng ginawa natin sa ilalim. Ang sagot ay 7.57%. Okay? So, pag alam mo na yung growth rate, gagawa ka na ng table na ganito. The projected supply for industry in 2024 hanggang 2020 is follows. So, you create this column. Meron kang 5 columns. Ang first column, tama, 2024 hanggang 2028. Ang MA, ito yung nakuha nyo dun sa inyong survey. Okay? MA. So, di ba sa survey nyo, sa ilalim, no? Pagkuha ng dito, computation, vision, growth rate. Ayan. Okay? O dito naman, computation for MA. Okay? So, MA means market acceptance. Ibig sabihin, ilan yung percentage ng tao na willing bumili ng inyong product. That is market acceptance. Okay? Example, sa yung survey, sa yung questionnaire, nagtanong ka ng 100 persons. Okay? Tapos yung tanong mo sa kanila, sir, pag kami po ay nag-introduce ang product ngayon, bibili po ba kayo? O di ba, ang daming tinanong, sample 100. Okay? Tapos 100 persons tinanong mo, ang nag-yes or willing na bumili ng inyong product ay, let's say 10, di ba? 100 persons. So let's say 83 or 84 persons. 84 persons out of 100. Yes, bibili kami ng product nyo. Okay? So, divide mo 84 divided by 100. Okay? That is 84%. So, ang iyong MA is 84%. Or
convert to decimal, that is 0.84. Yan ang MA. Now, that is how to compute your MA or market acceptability. 84% or 0.84. So, ayan. Okay? So, saan mo ilalagay yung 0.84? Yun yung nakalagay dito. 2004, 0.84. Kunwari, ibang ano no. Pero itong 0.8346, that is MA, that is how you compute the MA. Dating nakakuha ang sagot, that is 0.84. Okay? So, yan ang column. Then, sa target population, sa 2024, madaling kunin yan, di ba? So, itutuloy lang natin yung ano natin dito, yung ating sample. Di ba, 2023. Ituloy mo, 2024. Okay? Sabihin niya, 134,000 population ng 2023. Dadagdagan mo lang yan ng 3% plus 7.5%. Yan ang growth rate eh. Ibig sabihin, population ng 2023, yun ay tataas ng 7.5%. Ibig sabihin, yung 134,000 na population, dagdagan mo siya ng 7.5%. Okay? So, ilan ang 7.5% ng 134,000? 134,000 times 0.075. Compute natin. 134,000 times 0.075. Sagot, 10,050. Sagot is 10,050. Alright? So, ibig sabihin, ang population mo sa 2024 ay 144,050. Okay? 2025, ilan? So, ganoon na din, 144,050 plus again, 7.5 na naman. Okay? 144 o 50 times 0.075. That is 10,803. 10,000. 144,000 o 50 times 0.075. 144 o 50 times 0.075. 10,803. That is 10,803. Right? Tingnan nyo ha. So therefore, sa 2025, ilan ang population ng lugar? That is 144 o 50 plus 10,803. 154,853. 154,853. Right? So meron ka ng 2024 tapos 2025. Alright? So ilalagay mo yan dito. Population, di ba? 2024, tapos 2025. O, i-compute mo rin yung sa 2026, 2027, 2028. Okay? Yung MA column, that is fixed. Palagi siyang, kung magkano na na-compute mo sa marketability, yun ang lagay mo dito. 84%, 85%. So, depende, no? Sa yung makukuha. Okay? Then, target population, yung kinumpute natin kanina, di ba? Nag-grow siya. Sa ating sample, nag-grow siya ng 7.5%. So, depende din sa inyong makukuha sa inyong lugar. Okay? Then, FOA, ibig sabihin ng FOA, frequency of agreement. Frequency of agreement. Ito, ang sa sample na to, 75. Ibig sabihin ng FOA, sa loob ng isang taon,
ilang beses silang bibili ng iyong product, ng iyong product. That is FOA. So FOA 75 is different from 83.46. Ang MA kasi, yan yung ilang tao ang bibili. Ang FOA, ilan yung kanilang bibilihin sa loob ng isang taon. Yan pinagkaiba ng dalawa. Okay? Now, itatanong sa mga respondents nyo, di ba tinanong yung mga respondents nyo, ilang beses po kayong bibili ng aming product sa loob ng isang taon? 20 times? 5 times ba? 100 times ba? Ilan? Oh, that is your FOA. Okay? Then, ang iyong FOA, lahat ng years ay pare-pareho ang iyong FOA. Sabi, example, lang may tinanong ka, sir, ilang beses po kayong bibili? Iba-iba eh. May 10, may 15, may 20. So, ang gagawin nyo, i-average nyo. Okay? Example dito, computation of FOA. Ulat. Ito yung kanina, di ba? Computation of MA, di ba? Okay, ito naman, gawin natin paano mag-compute ng FOA or frequency of agreement. Okay, F O. Okay, frequency of agreement. Okay. Example. Nag-survey ka, di ba? Meron kang isang respondent. Tinanong mo, sir, ilang beses po yung bibili na aming product sa loob ng isang taon? Sabi ng respondent 1, bibili kami siguro mga 30 beses. Yan. Okay, nagtanong ko ulit. Respondent, ano naman to? Respondent number 2. Sabi niya, ako siguro mga 15 times. Ibig sabihin ng FOA, di ba? Ilang beses silang bibili. Daw sabi ng isa. Then nagtanong ko ulit, respondent number 3. Sabi ng respondent number 3, ako, mga, ano lang siguro, mga 10 times. Okay? Tapos mayroong respondent number 4. Respondent 4. Tignan mo siya. Kaya po, sir, ilang beses po yung bibili ng product? Ang mga 55 times. Yan. Di ba iba-iba? So, gagawin nyo, kunin ulit yung average. Okay? So, papag ng average, 30 plus 15 plus 10 plus 55, that is 110. 110. 110 times. Ginad mo lahat yung apat na yan. Okay? Then, to get the average, divided by 4. Bakit 4? Kasi apat sila. Okay? So, ang average mo ay 110 divided by 4. Average is 27.5. Sabihin, your FOA is 27. Sabihin, sa loob ng isang taon, on the average, 27 times sila ang bibili. That is your FOA. Yung FOA, yun ang ilalagay mo dito. 27, 27, 27, 27, 27. Ito kasi sa sample na to, no? Ang nakuha nilang sagot ay 75. So 75, 75, 75. Pero sa ating computation kanina, another sample, 27, 27, 27, 27. Ganun pagkuha ng FOA. Then let's go to the last column. This is the annual past supply. Mali pala. Dito pala yan. Dito pala yan, 75. Yan, 75, 75. Sa ating sample, 27, 27, 27, 27. Okay? Then let's go to the last column, annual demand.
Paano nakuha yung annual demand? Okay? O, ito, tingnan nyo to ha. Year 2024 lang muna tayo. First row, computation natin. Okay, i-multiply natin. 184,189. 184,189 multiplied by 83.46%. Kasi ibig sabihin ng MA, that is 83.46%. Pero yung percent na yan, since percent yan, convert mo muna sa decimal yung 83.46%. So mangyayari dyan, point that is equivalent to 0.8346. 0.8346. Ayan ha. So therefore, 184,189 multiplied by 0.8346. Ang sagot ay 153,724. 153,724 multiplied again by 75. So kuha mo yung 11,529. Okay, ulit ha. Row 2024. 183,189 multiplied by 0.8346. Okay? 184,189 times 0.8346. Ang sagot is 153,724. Then multiply that by 75. Aling 75, itong FOA. Ang sagot ay 11,529,309. So the same thing sa 2025, 2026, 2027, and 2028. So the same computation sa pag-compute ng annual demand. Okay? So let's go to the next table. Ito naman table ng supply. Table ng supply. O ganun din, ang pinag-iba nga lang, ang supply, ito yung previous years. Okay? So sa supply, ang ilalagay mo yung year dito ay 2019 hanggang 2023. Nakalagay sa kulay blue yun. Tika. So supply, there is 2018 hanggang 2022. O sa inyo ha, sa inyong supply table, okay? Ang ilagay nyo dito ay 2018, 2019, 2020, 2021, tapos 2022. Ibig sabihin, yung nakaraan naman na 5 years. Ang pinagkaiba, ang demand kasi ay yung next 5 years. While ang supply ay yung nakaraang 5 years. So 2018 hanggang 2022. Okay? Then lagay mo dito yung percentage of purchases. So, nakukuha yung percentage of purchases. Itanong mo sa kanila, Sir, dati po, ilan beses po kayong bumili? Ayan. O, lagyan natin dito. Ito naman ay computation. Kompleto na tayo ha. Meron tayong computation ng FOA. Meron tayong computation ng MA. Ayan. Meron tayong computation ng population growth rate. Okay? Kompleto ha. O, lagyan naman natin dito. Computation naman. Computation of
Lagyan nandito eh. Percentage of purchases. Ayan. Percentage of purchases. Computation of percentage of purchases. Ayan. Okay, so magtatanong ko naman sa kanila. So, ganun ulit, no? Meron kang mga respondents na tinatanong. Okay, unang tinanong, respondent 1. Respondent 1. Ayan. Tanong mo. Bumibili po ba kayo dati ng ganitong product? Sabi ng respondent 1, yes. Yan. Tanong ka ulit. Ibig sabihin, ang pag demand ang iyong tinatanong, ang itatanong mo sa kanila ay, sir, bibili po ba kayo ng product namin pag kami magtatayo? That is demand. Ang supply naman, iba. Tinatanong mo sa kanila naman, sino po sa inyo ang bumibili ng product dati pa? Nakatulad ng aming product. Sabi ng respondent 1, yes. Bumibili kami niyan dati pa. So yes. Respondent 2, sabi niya, yes. Yes din. Okay? Sabi ng respondent 3, sabi niya, no. Ayan. So, pag tinotal mo siya, kunwari, no? Ang total respondent mo, ayan, no? 100 ulit. Sa 100 na yan, ang nagsabing, dati na kami bumibili ng product na yan. Okay? Ang sumagot ay 75 o 79 persons out of 100 ang nagsabing dati na po yung bibili ng product na tulad ng sa inyo. Okay? So that is 79%. Okay. 79 persons out of 100, that is 79. 79%. Sabihin, that is your percentage of purchases. Okay? Yung 79, yan ay ilalagay mo dito sa table 79.70. So pare-pareho siya, no? For the last 5 years, pare-pareho siya. Okay? Then yung target population, tulad din yan ng sa taas kanina, 184, 189, so 184, 189 din. So pareho lang. Okay? Then, sa FOA, ganun din, no? Yung sa taas ay 75 times. So, FOA natin sa table ng supply is also 75 times. Then you will get the fifth column, that is the annual supply. So, i-multiply natin, no? So, sabay-sabay ulit tayo mag-multiply. Column 2011. 184,189 multiplied by 0.7970. 0.7970 ito. Ang sagot natin ay 146,798. 146,798 multiplied again by 75. Ito yung 75. So ang sagot ay 11,009,897. Alright? Ulitin natin ha. Pag-compute ng annual pass supply, row ng 2011, sabay-sabay tayo. 184,189 multiplied by 0.7970.
0.7970. Ang sagot, 146,798. Multiplied by 75. So you have 11,009,897. Okay? Then, sa lahat ng columns, ganon ang inyong gagawin. Okay? Then last table. Ito, madali lang gawin to, no? Itong market segmentation, madali na lang yan. Yung last table, gawin natin. Ayan. Last table. I-compare nyo lang from 2024 hanggang 2028. First column, demand, 11 million. So, kunin mo to doon sa demand table na unang table na ginawa natin. Tapos, third column, supply column, kunin mo to doon sa supply table na pangalawang ginawa natin. And get the difference. 11,529 minus 11 million, that is 519. 11,868 minus 11,333, that is 534,683. Ibig sabihin, that is the difference, no? That is the gap. Ibig sabihin ng gap, magkano diferensya nung supply tapos demand. O kita natin dito, di ba? Yung demand or gustong bumili ay mas malaki kesa nasusupply. So, kulang ang supply. Ibig sabihin, pag yung product ay binenta mo, it is possible na meron kang magiging market kasi maraming gustong bumili kasi kulang ang supply currently. Ayan, okay? So I have a notation here. Use the years 2024, 2028 for forecasting the demand. While use 2018 hanggang 2022 for past data of supply. Okay, so that is the how are you going to compute or to get the data, the amount. Ayan. Okay. Then, ayun na. And you have the computation dito, ayun na. Yes, complete ang computation ha. You have guide paano gagawin. Okay, deadline. And we are tight on the schedule, so mga deadline natin are very, very tight. Lagay natin dito, deadline of activity. Okay, lagay natin dito. 1, 2, 3, October 4. Lagyan natin October 4. For na. Madali na tayo. Yan. So, bear with me guys, no? Ang ating mga deadline ay very tight kasi baka hindi tayo mag-hold tayo sa oras. That is why nagmamadali tayo sa ating mga deadlines para umabot tayo sa time ng December. Otherwise, pag hindi nakapag-defend, incomplete kayo. Okay, that is activity number 4. I will be uploading this ating MS Team. And with that, I hope that you have gotten the computation for our activity 5 and you are now ready to get to do this activity. Okay, and once again, this has been Dr. Cortez signing off. And bye everyone.